Isang magandang umaga sa ating lahat mga kalakay. Nandito tayo ngayon sa Taltalon. Ang Taltalon ay bukid. Ang video natin ngayon ay tungkol naman sa agrikultura. Ang mga pangunahing produkto ng bukid dito sa aming probinsya. Ito ay bayan ng Santa Lucia, probinsya ng Ilocos Sur. Ang mga pangunahin na kanilang itinatanim dito sa bukid ay ang palay. So dito sa bayan ng Santa Lucia, ang karaniwan ay palay ang itinatanim. Merong nagtatanim ng 2 beses sa isang taon at meron din yung 1 beses sa isang taon. Depende yan sa kung naaabot ng irrigation. So kung medyo mababa yung bukid ay naaabot ng irrigation, so 2 beses silang nagtatanim ng palay. Pero marami din na 1 beses lang. So pagkatapos na anihin ang palay, ang susunod na kanilang itinatanim ay kung hindi tabako, mais, at kung hindi mais ay ang mani. Tingnan natin ang ating video sa ngayon ay tungkol sa mani. Dahil ito ang karaniwan na itinatanim ng ating mga kalakay dito sa probinsya namin. Kung bago ka sa akin channel ay don't forget to subscribe. I-click ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. At don't forget to like na rin, comment down below. Mga kalakay, ito yung isang lupa, isang porsyon ng lupa na pagtataniman ng mani. Ayan o, bali binungkal ito ng traktor at pinantay. Mga sa loob ng 1 linggo ay tataniman na ito. Ito mayroong isang porsyon ng lupa rito na natamnan na ng mani. Ito ay mga 10 days pa lang na natanim. So maliit pa lang siya, mga 10 days pa lang ito. Ito yung irrigation dito mga kalakay oh. Wala nang tubig. So pagka wala ng tubig na ganito ay ibig sabihin ay wala na yung tapos na yung taniman ng palay. So ang mga susunod na tanim ng mga tao dito ay yung tabako, mais at mani. So ang pinagkukunan nila ng tubig na pandilig sa mga tanim nila na mani o tabako o mais ay yung deep well. So nagpapasipsip sila ng hose sa lupa 20 feet o 5 meters to 10 meters underground. Nagpapasipsip sila para may pandilig sila. So yung mani ay maganda rin ang kita mga kalakay. So sa video ito ay mamaya ay papaliwanag natin kung magkano ba ang kinikita ng mani, magkano ang kikitain sa 1 hektarya at ilang araw siya na aalagaan hanggang sa ito ay ma-harvest. So pupunta na natin yung aking lola at tito, nag-harvest ngayon ng mani. So papunta na tayo sa bahay ng aking lola. Dito ako lumaki noong bata pa ako. Nandun at saka ano? Ayun. Nauna na rito si Kapakit. Luluto ako eh. Ay, nagluluto na pala si Kapakit. Luluto ako Ay, papaitan saka dinakdakan. Anong ulam natin? Dinakdakan saka papaitan. Dinakdakan to, tsaka papaitan. Ayos. Lola! Apay na panananambol. Ya. Kumusta? Ada kami manod. Ada kay manay. Uy. Ako. Ada kay manay. Di kami makipulteng. Baka parok kayo. Apoy! Apoy, awanan.
tingnan natin yung kanilang mani. Andito sila. Ayun mga kalakayo, nag-harvest na sila ng mani. Harvesting time. Oh, ito oh, mga ilang kilo na to, mga 15 na to. 15 kilo na o 20. Dami mo nang nakuha na. Maliit pa lang yan. Maliit pa lang. Nakarami na siya. Kasi ano, Magaling magpulting si mahina lang. Ay, itong pinsan ko nga pala yun. Si Ganda, si Alexia, siyang prinsesa dito sa Manihan. diwata ng gano'n. Ang diwata ng Manihan, si Alexia. Ayos. Luto na yung papaitan natin. Kain na tayo. Ayun. Meron na rin tayong kanin. Bantay kanya. Meron ng dinakdakan. Kain na tayo. Meron pang inihaw na sili. Ito man aw baka nakapag sa mapupuk yan dito. Para mabasa. Lulang, kain na, lulang. Kain na, kain. Awan kami dagi tayo. Kain na.
Mga anan. Ngayon. Ngayon. Yung dakang ko may sili oh. Meron pa tayong kamatis. Ya. Asin na to, Uncle. Papalitan natin. Ito yung papalitang Ilocano. Pinakasimpleng pagluluto ng Ilocano. Okay na. Amen. Okay na. May kayo. Mayroon eh. Tuot pinggan. Ano lang. Kamatis. Galing ko muna yung anting-anting ko. Masarap kumain dito sa Taltalon. Marami akong makakain dito. Sigurado. Si Uncle Unyor, siya yung may-ari ng mani. Yan. Doon na yung mga inarbis nila. Oh. Yan. Ganyan para matanggal yung lupa na nakadikit sa mani. Meron kasing nakadikit sa mani na lupa ito. Matatanggal to pagka natuyuan. Yan, ganyan para tanggal yung lupa. Bali yung mga nag-harvest 5 pesos kada kilo ang upa nila. So kikiluhin yung mga inarbis nila kung magkano ang kanilang masasahod. Depende sa kilos na kanilang na-harvest. Ito mga kalakay, kinikilo na yung hinarvest ng isang nagpulting.
Yan, dalawang sako. 26. Ay, 35. 35. So, dahil sa umulan, imbis na 5 pesos ang isang kilo, 4 pesos. Umulan kasi. Nakasama yung may lupa kasi yung mani. Kaya ginawang 4. 33 plus 35 68. Yan mga kalakay, oh. Mga 2 tao pa lang ang gumawa nun. 2 tao pa lang. So marami pa doon. Andun pa yung ibang mga nag-harvest. Hindi pa tapos. Ito mga kalakay, ang katanungan natin kanina ay kung magkano ba ang kikitain sa isang hektarya kung ikaw ay merong mani na tinanim for 75 days. So 75 na araw hanggang sa ito ay ma-harvest. So sa isang hektarya, ito ang mga expenses natin. Traktor 4,000 yung pagbungkal ng lupa bago taniman, 4,000 yan. Ang binhi na mani ay nagkakahalaga ng 28,000. Ang upa sa pagtatanim ay 5,000. So hanggang sa ito ay ma-harvest ay 4 na beses na dinidiligan, mga 5,000 yan ang expenses sa pagdidilig. Dahil gagamit sila ng generator. Ang pag-spray ay bago pa lang na itanim, i-sprayhan na yan ng kontra sa mga insekto at kontra sa damo. Yan. So mga 5 beses na sprayhan. Mga 2,000 ang expenses niyan. At pagka na-harvest na, ang upa sa pag-harvest ay aabutin ng 21,000 kasama yung merienda nila. So ang total expenses ay 65,000. Pero magkano ang kikitain naman sa isang hektarya? Ilang kilo ba ang maaring ma-harvest sa isang hektarya? Ang isang hektarya ay pwedeng mag-ani ng 4,000 kilogram na mani. So ang kasalukuyan na presyo ngayon ng mani ay 35 pesos. Depende kasi yan sa presyo ng mani. Pwedeng bumaba hanggang 30 pesos, pwede ring tumaas hanggang 40 pesos. So sa ngayon ay 35 pesos ang presyo ng mani. So kwentahin natin ang 4,000 kilogram ay times natin sa 35, meron tayong 1,000 or 140,000 gross income. So yan ang pagbibintahan. Ito ay kinuha natin doon sa harvest nila noong nakaraang taon. So yung ina-harvest nila ngayon ay hindi pa tapos makwenta. So binase natin yung hinarvest nila noong nakaraang taon. Meron silang gross income na 140,000. So i-minus natin yung expenses nila na 65 pesos ay
nagkaroon sila ng total 65,000. net income na 75,000. So yan ang total income nila noong last year sa isang hektarya. Meron silang 75,000 net income. So mga kalakay, thanks for watching. Hanggang sa muli. At mag-ingat tayong palagi. Don't forget to subscribe, like and share, and comments down below. So, bye-bye!